Nagkakamalay na siya, Pader. Nakikita ko nga, Lagring. Sino kaya siya? Nasaan ako? Sino kayo? Huwag kang matakot, Iha. Ako si Pader Andro. At siya naman si Aling Lagring. Nandito ko sa tinutuloy naming bahay. Anong pangalan mo? Ako? Ang pangalan ko ay parang Alona? Pader, parang hindi yata siya sigurado sa pangalan niya. Iha, sigurado ko ba na yun ang pangalan mo? Narinig ko na parang yun ang tinatawag sa akin. Alam mo ba ang nangyari sa'yo? Natagpuan ka kasi naming walang malay sa sementeryo. Hindi ko po alam. Bakit may benda ang ulo ko? May sugat ka kasi sa ulo at iba pang mga galos. Talaga bang hindi mo natatandaan kung ano nangyari sa'yo? Kung saan ka galing? Hindi po talaga. Basta ang alam ko lang, may tumatawag sa pangalan ko. Yun lang. Hindi po kaya dahil sa sugat niya sa ulo kaya wala siyang maalala, Pader? Posible rin yun. Ikuha mo siya ng mga kain, Lagring. Tsak nagugutom na siya. Opo, ikukuha ko na po siya ngayon. Huwag mo munang pilitin alalahanin ang mga nangyari sa'yo. Kung wala kang ibang mapupuntahan, dumito ko muna. Salamat po. Kaya lang po, hindi niyo naman kilala ang pagkatao ko. Ang tahanang ito ay bukas sa lahat ng mga nangangailangan. Huwag kang matakot at mahiya. Lahat ng tao ay may tungkulin na tumulong sa kanyang kapwa. Heto na po ang pagkain niya, Pader. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, Lagring. May kailangan na akong gawin. Iha, si Lagring na ang bahalang mag-asikaso sa'yo, ha? Salamat po ulit sa inyo, Pader. Oh, heto Iha, kumain ka na muna. Wala ka bang ibang nararamdaman sa katawan mo? Ito lang pong ulo ko ang kumikirot. Maliban po dito, wala na. Baka nabagok ang ulo mo sa matigas na bagay, kaya siguro wala kang maalala. Baka nga po. Kapag pilit ko pong iniisip, kumikirot lalo ang ulo ko. O siya, kumain ka na. Huwag mo munang pilitin ang sarili mong makaalala. Magsabi ka lang kung meron ka pang kailangan, ha? Huwag kang mahihiya. Habang kumakain, inilibot ko ang paningin ko sa paligid. May kalakihan ang silid na kinaroroonan ko. Wala rin gaanong gamit maliban sa isang tukador sa gilid. Sa totoo lang, hindi naman ako nakakaramdam ng gutom. Nahihiya lamang akong tanggihan ng mga taong kumukupkup sa akin. Pagtingin ko kay Aling Lagring, matama ng titig niya sa akin. Ngumiti naman siya nang mahuli ko siyang nakatingin. Matapos kumain, iniwan na rin ako ng may edad ng babae. Nagbilin siya na magpahinga na muna ako. Inabukasan, madilim pa sa labas ay gising na ako. Gusto ko sanang lisanin ang lugar kung nasaan ako. Kaya lang iniisip ko kung saan naman ako pupunta. Lumabas na lamang ako ng silid ko. Paglabas ko, nakasalubong ko si Aling Lagring na papunta sa inuukup akong kwarto. Nagulat pa siya dahil maaga akong nagising. Niyaya na lamang niya ako sa kusina para doon magkape. Nagulat naman ako at aga mo nagising. Balak lang sana kitang silipin Hindi na po kasi ako makatulog, kaya bumangon na lang ako. Oh, ayos na ba ang pakiramdam mo? Opo, salamat po sa pagkup-kup niyo sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito. Hanggang ngayon ba hindi mo pa naaalalang nangyari sa'yo? Hindi po Tuwing pinipilit ko kasing alalahanin, sumasakit ang ulo ko. Huwag mo nalang pilitin. Baka lalong makasama sa'yo. Pero natitiyak kong hindi ka taga rito sa aming lugar. Dito na kasi ako nagkaisip at lumaki. Kilala ko lahat ng mga taga rito. Hindi man sa pangalan pero sa muka. Ano pong lugar ito, Aling Lagring? Ito ang Sitio Baybay. Pamilyar ba sa'yo? Hindi po Ngayon ko lang po narinig ang pangalan ng lugar niyo. Dumito ka muna hanggat wala ka pang naaalala.
Hindi po ba nakakahiya? Hindi natutuwa nga ako at may makakasama ako dito eh. Kami lang kasi ni Father ang nakatira dito. Kung hindi po ako magiging pabigat, pwede ko rin po kayong tulungan sa mga gawain dito. Hindi ka pabigat sa amin. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit dumating kang bigla sa lugar namin. Ngumiti lamang ako kay Aling Lagring. Tinulungan ko na rin siya maghanda ng almusal naming tatlo. Anya, maaga rin daw nagigising si Padre Andro. Dumidiretso raw ang pare sa loob ng simbahan para gawin ang nakagawian na niya sa umaga. Matapos ang almusala, naghanda na rin si Padre Andro para sa misa ng araw na yon. Kami ni Aling Lagring ay abala sa paglilinis at maya-maya'y nagluto na rin siya ng para sa tanghalian. Tumulong naman ako kahit nangangapa ako. Ayos lang ba sa'yo na kulang ka ng litrato, Iha? Tapos ipapakalat namin. Para sana madali kang matunto ng pamilya mo. Baka kasi nahanap ka na nila eh. Ayos lang naman po, Father. Mamaya Lagring samahan mo si Alona kina Enoch para magpakuha ng litrato, ha? Oo, Father. Sasamahan ko po siya mamayang hapon. Igagala ko na rin po siya sa buong sityo. Basta huwag kayo magpapabot ng dilim sa labas. Alam ko naman po yun, Father. Magbabaka sakali rin po kasi ako na baka may nakakakilala kay Alona. Delikado po ba sa lugar na to? Hindi naman, Iha. Mababait ang mga taga rito. Lamang mabuti na rin yung nag-iingat. Marami kasing nagtatago sa dilim, Iha. Mga nilalang na hindi natin kauri. Naghihintay lang sila ng tamang oras. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Lagring? Huwag mo nga takutin si Alona Lagring. Ikaw talaga. Baka mamaya niyan hindi na siya maglalabas ng bahay. Pasensya ka na, Iha. Huwag mo nalang pansinin ang sinabi ko. Nagbibiro lang ako. Hindi naman po ako masyadong matatakutin. Tingin ko sa'yo isang matapang na babae. Kasi ang mga mata mo, hindi ka kikitaan ng anumang takot o emosyon. Maganda ang mga mata mo, Alona. Parang lagi nangungusap. Hindi naman po masyadong maganda ang mga mata ko. Hindi ko talaga maikakilala na mabubuting tao ang kumukupkup sa akin. Sa sandaling panahon pa lang kasi, panatag na ako sa kanila. Nung bandang hapon nga, lumabas kami ni Aling Lagring. Habang papunta kami sa bahay ng taong sinasabi ni Father, hindi ko maiwasan na magpapaling-paling ng tingin. Nang dumating sa bahay ni Enoch, kinuhanan na kagad ako ng litrato. Ilang kopya rin ang ginawa nito. Ang lalaki na rin daw ang bahala sa mga yon. Nung pauwi na kami, tinuro sa akin ni Aling Lagring kung saan ako nakita ni Padre Andro. Malakas di umano ang ulan noon. Galing ang pare sa kabilang barangay para mamigay ng tulong sa mga taga-roon. Ayos ka lang ba, Iha? Namumutla ka kasi. Ano po kasing may naaalala ko? Isang babaeng umiiyak. Meron siyang sinasabi sa akin. Hindi ko lang maintindihan. Tapos tumatakbo ako. May humahabol sa akin. Ano pa ang naaalala mo, Iha? Wala na po, Aling Lagring. Kumikirot na naman ang ulo ko. Mabuti pa umuwi na tayo. Malapit na rin namang dumilim. Teka lang po, bundok po ba yun? Oo, isa yung bundok. Mukha lang siyang malapit kung titignan pero napakalayo niyan. Ni isa sa mga taga-sityo, wala pang nakakarating sa lugar na yan. Sabi ng mga matatanda nung araw, iba't ibang uri ng nilalang ang naninirahan sa bundok na yan. Ganun po ba? Napaka-misteryoso pala ng bundok na yan. Oo, halika na, Iha. May itatanong pa po ko, Aling Lagring. Ano yun? Napansin ko po nakakaibang titig ng mga taga rito sa akin. Akala ko po ba mababait ang mga tao dito? Yun ba? Hindi lang kasi sila sanay na makakita ng dayo dito. Huwag mo nilang silang pansinin. Opo, medyo nailang lang kasi ako sa paraan ng pagtingin nila sa akin. Sa totoo lang, unang kita ko pa lang sa'yo,
magaan ang loob ko. Kung hindi ko nga lang iniisip na may pamilyang naghahanap sa'yo, sasabihin ko na lang sana na dumito ka nilang sa amin. Magaan din pong loob ko sa inyo. Pero pakiramdam ko po hindi dapat ako nandito. Pakiwari ko po ba panganib lang ang dala ko sa kahit na sino. Nagtataka naman na napatitig na lamang sa akin si Aling Lagringa dahil sa huli kong tinurana. Ilang sandali pa, hinawakan na niya ako sa braso at hinila pa uwi. Ako naman hindi maiwasan na magpalinga-linga sa paligid. Pakiramdam ko kasi may nagmamasid sa akin sa itaas ng mga puno. Pagka-uwi naging abala si Aling Lagring sa pag-aasikaso sa hapunan. Tumulong naman ako sa kanya. Nagtanong naman si Father Andrew sa naging lakad namin. Nung gabi hindi ako makatulog. Biling baliktad ako sa higaan. Nang hindi na makatiis, bumangon na lamang ako. Sumilip ako sa labas ng bintana. Sa kadiliman ng gabi, may naaninag ako na bilog at pulang ilaw. Natitiyak kong mga mata yun ng isang nilalang. Kinabukasan, kahit walang tulog, maaga pa rin akong gumising para tulungan si Aling Lagring. Nauna pa nga ako sa kanya sa kusina. Naabutan na niya akong nagpapainit ng tubig. Ay, pasensya ka na iha na tanghali ako ng gising ha. Nauna ka patuloy sa akin dito. Wala po yun. Halos magkasabay lang naman po tayo Mukhang hindi ka rin nakatulog kagabi ha. Ganun din kasi ako Ewan ko ba, napakaalinsangan kagabi. Oo nga po. Hindi na nga po ako nakatiis at bumangon na lang ako. Nakakapagtaka nga. Kapag kasi maalinsangan ang panahon, madalas umuulan. Pero hindi naman umulan kagabi. Baka po nagkataon lang. Ay, siya nga pala. Mamayang 10:00, may feeding program si Father Andrew. Tulungan mo kami sa pag-aasikaso sa mga bata ha? Oo naman po. Saan po ba magpapakain? Sa harapan lang ng simbahan. Tagal na po ba niyong ginagawa ang feeding program? Mula nang dumating si Father Andrew dito, sadyang malapit ang puso niya sa mga kapuspalad. Hindi siya tumitigil sa pagtulong sa kapwa. Minsan pa nga dumadayo pa siya sa ibang barangay. Napakabusilak po pala ng kalooban ni Father Andrew. Siguro mahal na mahal po siya ng mga taga rito. Ay oo naman. Sana nga habang buhay na siya dito at huwag nang malipat sa ibang lugar. Aling Lagring, kayo po ba? Nasaan ang pamilya niyo? Kung ang ibig mong tukuyin, kung may asawa at anak ako, wala iha. May isa akong kapatid na lalaki. Sa kabilang bayan sila nakatira kasama ng pamilya niya. Ako na lang ang naiwan na naninirahan dito sa sityo. Ganun po ba? Bakit hindi po kayo nag-asawa? Nagkaroon din naman ako ng nobyo dati. Kaya lang tinikot ng itinuring kong kaibigan. Mula nun, hindi ko na binuksan muli ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Nakakalungkot naman po palang nangyari sa inyo. Naku, matagal ng pangyayari yun sa buhay ko. Kung hindi mo nga lang naitanong hindi ko na maaalala pa. Ang mabuti pa, bilisan na natin ang paghahanda ng almusal. Maya-maya pa papasok na yun si Padre Andrew. Ikaw na lang pala ang maghiwa ng papaya. Alam mo kasi, yan ang unang kinakain ni Padre. Sakto naman na nakahain na kami nang pumasok si Father Andrew. Gaya ng dati, nakasuot na siya ng abito. Lumabas din muna si Aling Lagring nang marinig na may tumatawag sa labas. Anito ba kasi tulit ang tumatawag? Yun kasi ang araw ng pagdideliver ng gatas ng Kalabaw. May ilang minuto na rin ang nakakalipas. Hindi pa rin nakakabalik si Aling Lagring. Bakas na kay Father Andrew ang pagkainip. Ayaw kasi ng pare na pinaghihintay ng matagal ang pagkain. Akmang tatayo ko para tignan si Aling Lagring nang humahangos naman na dumating siya. Pareho pa kami nagtataka sa anyo nito na larawan ng takot. Natagalan ka yata. May nangyari ba? Father,
May sinabi po kasi si Tolet. May masamang nangyari daw. Anong sinabi niya sa'yo? Ang lasinggerong si Mang Poldo daw po ay natagpo ang wala ng buhay malapit sa sementeryo. Karumal-dumal daw pong sinapit ng matanda. Mahabaging langit. Sino kaya may motibong gawin yun kay Mang Poldo? Kahit kilalang lasinggero siya, napakabait naman niyang tao. Wala naman siyang pinipirwisyong residente. Yun na nga po, kaya nakakagulat pong nangyari sa matanda. Malamang hindi taga-sityo ang gumawa nito sa kanya. Hindi kaya napasok na tayo ng masasamang loob ng mga adik kaya? Sabi po ni Tolet, sa itsura pa lang daw po ni Mang Poldo, hindi daw tao ang gumawa nun sa kanya. Paano daw bang pinatay si Mang Poldo? Nagkandalasog-lasog daw po ang katawan ng matanda. Nawawala na rin daw po ang mga laman loob nito. Tila baga, isang mabangis na hayop ang lumapa sa kanya. Pero Lagring, walang mabangis na hayop ang nananahan dito sa sityo. Kaya malamang ang gumawa nito kay Mang Poldo ay isang langus ay pinagbabawal na gamot. Hinala daw po ng pamilya at ibang taga rito, isang aswang daw ang may kagagawa nito kay Mang Poldo. Aswang? Totoo po ba sila? Oo, iha. Totoong mga aswang. Hindi po tayo nakakadyak sa bagay na yan. Nasaan na raw ang katawan ni Mang Poldo? Dinala na daw po sa morgue sa bayan. Pagkatapos ng feeding program, saka ako pupunta sa bahay nila. Sasama din po ako, Father. Sige, sumama ka. Alam ko na hindi maganda ang balitang dumating sa atin ngayong araw. Pero kailangan pa rin natin magpatuloy sa mga gawain natin. Umupo ka na dito, Lagring. Mag-almusal na muna tayo. Pagkatapos mag-alay ng dasal ni Father Andro, tahimik na naming sinimula ng pag-aalmusala. Pagkatapos ng umagahan naghanda na rin kami para sa lulutuin sa araw na yon. May 3 kababaihan pa na taga-sityo ang dumating para tumulong sa pagluluto. Bandang 10:00, inumpisahan na ang pagpapakain sa mga bata ng sityo. Pagkatapos naman ng tanghalian, lumakad na rin sina Father Andrew at Aling Lagring. Naiwan naman ako sa silid ko. Sumasakit na naman kasi ang ulo ko. Tila umiikot din ang paningin ko. Sa sandaling yun, bumabalik na ang alaala ko. Para akong nalulunod na naghahabol ng hangin. Naaalala ko na ang lahat sa akin. Ate Erlina, patawarin mo ako kung iniwan kita. Patawarin mo ako. Sa pagkaalala sa nakaraan, napahagulgol na lamang ako ng iyak. Marahil napagod na ako sa walang tigil na pag-iyak. Hindi ko na malayan na nakatulog na ako. Napabalikwas na lamang ako ng bangon at sabay sulyap sa labas ng bintana. Madilim na ng mga oras na yon. Agad kong inayos ang sarili ko at lumabas ng silid. Nagtungo ako sa kusina at nadatnan ko roon si Aling Lagring. Pasensya na po, Aling Lagring. Napahaba po ang tulog ko. Ang bala ko lang po sana umidlip lang. Ayos lang yun, iha. Buti nga, nakapagpahinga ka mabuti. Sinilip na kita kanina ang himbing ng tulog mo. Ako na lang pong gagawa niyan. Maupo ka na lang dyan. Ako nang bahala rito. Si Father Andrew po. Nagpaiwan pa siya. Mamaya na lang daw siya uuwi. Naiuwi na po ba yung labi ni Mang Poldo sa bahay nila? Oo. Bago ako umuwi hinatid na ng mga tauhan ng punerarya. Nakasarado nga lang ang kabaong. Hindi kasi maganda ang kondisyon ng katawan nito. Kapag po bumalik kayo doon, gusto ko po sanang sumama. Hindi ko man po personal na kilala si Mang Poldo. Gusto ko pong makirami si naiwan niyang pamilya. Sige iha, sumama ka sa akin bukas. 3 araw lang daw kasi ibuburo lang labi ng matanda at ililibing na rin kaagad. Kinabukasan nga, sumama ako kay Aling Lagring sa lamay. Kuryosidad ang makikita sa mga mata ng mga taga roon habang nakatingin sa akin.
Lumapit naman ako sa may bahay ni Mang Poldo na si Aling Bebe para ipabatid ang taus-puso kong pakikiramay. Habang nakaupo, marami akong naririnig na usap-usapan tungkol sa akin. Kung saan ako galing, bakit kasama ko ni Aling Lagring at sari-sari mga tanong tungkol sa aking pagkatao. Lahat ng yun ay malinaw kong naririnig dahil yun sa kakaibang taglay kong katangian bilang isang aswang. Hindi na namalayan ni Aling Lagring na madilim na pala. Napansin lamang niya yun nang nagsisidatingan ng mga taong nakikiramay. Nawili rin kasi ako sa pakikipagkwentuhan kaya hindi ko na malaya ng oras. Hindi naman po siguro tayo pagagalitan ni Padre Andro. Alam naman niyang galing tayo sa lamay eh. Kaya lang natatakot kasi ako. Paano kung totoong may aswang ang gumagala dito sa sityo? Paano kung tayo nang isunod? Huwag po kayong matakot. Ako pong bahala sa inyo. Poprotektahan ko po kayo. Ikaw talagang bata ka. Anong magagawa mo sa aswang? Mas malaki pa nga ang katawan ko sa iyo eh. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin ang paglalakad. Malapit na rin naman po tayo eh. Oo nga, kahit papaano nawawala ng kaba ko sa dibdib. May tumatawag ba sa atin? Parang boses ni Padre Andro. Baka sinusundo niya tayo. Hindi po yun si Padre Andro. Yung ibon na mukhang uwak na nasa puno. Siya ang gumagaya sa boses ni Padre. Anong klaseng ibon kaya yun? Kakatakot naman. Isa po yung ek-ek. May kakayanang gayahin ng boses ng isang tao. Huwag mong sabihin, isa siyang aswang. Opo, madalas din silang ginagawang alaga ng mga aswang. Halika na, Alona. Tumakbo na tayo. Pagdating sa tinutuluyan namin, naghihintay na sa amin si Padre Andro. Umaliwalas naman ang mukha nito nang makita kami. Humingi kaagad ng paumanhin si Aling Lagring dahil gabi na kaming nakauwi. Hindi na rin namin sinabi ang nakainkwentro namin habang pauwi kami. Wala pa rin naghahanap sa akin na kapamilya at kakilala. Inakala ni Padre Andro at Aling Lagring na wala talagang naghahanap sa akin. Siguro nga ulila ka ng lubos. Kasi pinagtanong-tanong ni Padre ang litrato mo sa mga baryo na pinupuntahan niya. Pero wala talagang nakakakilala sa'yo. Ang totoo po niyan, may ilan na po akong naaalala. Totoo po na wala na akong mga magulang. Pero may isa po akong kapatid na babae. Si Ate Erlina po. Hindi ko lang po sigurado kung buhay pa siya. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Hindi ko po alam. Nung gabing nakita niyo po ko, tumatakas kami noon. Hindi ko lang po maalala kung paano kami nagkahiwalay. Baka masasamang loob ang humahabol sa inyo. Sana naman ligtas ang kapatid mo at nakatakas katulad mo. Sana nga po. Lagi ko po siyang naiisip ko ano nang nangyari sa kanya. Isasama ko ang ate mo sa mga dasal ko. Salamat po, Aling Lagring. Napakabuti niyo po talaga. Natuwa si Padre Andro nang sabihin ko na doon na ako mananatili sa sityo. Sinabi ko rin na unti-unti nang bumabalik ang alaala ko. Nakukonsensya rin naman ako na hindi ipagtapat sa kanila na naalala ko na ang lahat ng mga nakaraan ko. Hindi ko lang kasi alam kung paano sasabihin sa kanila ang totoo kong pagkatao. Nang sumunod na araw, muling nabalot ng takot ang buong sityo Baybaya dahil sa panibagong biktima ng pinaghihinalaang aswang. Isang dalagitan na inutusan lamang ng ama na bumili ng alak sa tindahan ang hindi na nakabalik. At kinabukasan nga, natagpuan ang katawan nito na wala ng buhay. Kapareho ang silapit niya kay Mang Poldo. Kaya malakas ang paniniwala ng mga tao roon na aswang nga ang may gawa sa dalawang biktima. Kawawa naman yung dalagita. Sinisisi nga daw nung nanay ang asawa sa sinapit ng anak nila. Kung hindi daw inutusan ang dalagita hindi daw mabibiktima ng aswang. Huwag muna tayo magbigay ng konklusyon na aswang nga ang may gawa noon.
Ipaubayan na lang natin sa mga pulis ang pag-iimbestiga. Alam ko, Father, na hindi kayo naniniwala na aswang ang may kagagawan nun sa Dalagita at kay Mang Poldo. Pero paano niyo po ipaliliwanag ang paraan ng pagkamatay nila? Naniniwala ako na hindi lamang tayong nilalang na nabubuhay sa mundong ito. Pero wala pa rin tatalo sa kapangyarihan ng Maykapal. Basta manalig lang tayo sa kanya. Opo, Father. Siguro kailangan na magpatupad ng curfew dito sa sitio ng kapitan natin. Naku, Father, alam niyo naman na walang pakialam ang kapitan natin sa mga tao dito sa sitio. Ewan ko ba dun? Bakit laging nananalo? Palibasa kasi, puro kamag-anak niya mga taga rito. Kakausapin ko siya mamaya. Hindi ako matatahimik kung wala man lang akong gagawin. Mas nagmamalasakit pa nga po kayo sa mga taga rito kung sino pa ang dayo. Huwag ka na maghimutok dyan, Lagring. Sige, maiwan ko na muna kayo ni Alona rito. Sige po, Father. Mag-iingat po kayo. Huwag din po kayo magpapaabot ng gabi sa labas. Huwag kang mag-alala. May sandata akong dala. Yun ay ang pananalig ko sa Diyos. Nagagabay niya ako sa lahat ng oras. Ipinatupad nga ang curfew sa Sitio Baybay. Kailangan 6:00 pa lamang ay nasa bahay na ang mga residente. Pinaigting din ang pagpapatrolya ng mga barangay tanod. Isang gabi, habang nagpapatrolya, isang tanod ang naiwan dahil sa tawag ng kalikasan. Walang kamalay-malay ang mga kasama na yun na pala ang huling beses na makikita nilang buhay ang kasamang tanod. Dahil sa pangyayaring yun, wala nang gusto magpatrolya sa gabi. Pwede naman sigurong wala nang lalabas ng bahay tuwing gabi. Ganun na nga ang mangyayari sa mga susunod na gabi. Aling Lagring, wala po ba silang pinaghihinalaan na taga rito? Ay, wala kasi akong nababalitaan, Iha. Madalas naman kasing nandito lang ako sa loob ng simbahan Pero kapag dumating si Tolet mamaya, magtatanong ako sa kanya, siya lang kasi ang nakakausap ko Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan? Palagay ko po kasi tama kayo. May aswang dito sa sitio. Diyos ko po, ikaw lang ang nagkumpirma niyan. Pero paano mo naman natitiyak, Iha? Mahirap pong ipaliwanag. Pero nasa panganib po ang mga taga rito kung hindi sila mag-iingat. Naniniwala naman ako sa iyo Mahirap nga lang talaga na paniwalaan na may mga ganong nilalang. Pero totoo sila. Naalala mo yung bundok na itinuro ko sa iyo? Isa ang tatang ko ang nagsabi na may mga aswang na naninirahan sa lugar na yun. Mukha pong maraming nalalaman ng tatang nyo. Dati kasing mahilig umakyat ng mga bundok ang tatang ko. Isa ang bundok na yon sa inakyat niya. Sabi niya, meron siyang naging kaibigang aswang. Katunayan nga raw, meron itong ibinigay sa kanya na pangil ng aswang. Isa daw iyong bertud. Mula nga noon, lagi nang nakakaengkwentro ng iba't ibang nilalang ang tatang ko. Tila ba yun ang umaakit sa mga nilalang na yun? Nasaan na po ang bertud? Sino ang nagmana nito? Dahil ako ang paboritong apo ni tatang noon, sa akin niya ito iniwan. Kaya lang, dahil takot naman akong gamitin, itinago ko na lang yun. Isa pa, tumatak sa isipan ko na sinabi ni tatang, hindi daw lahat ng aswang ay likas na masama. Sumasang-ayon po ako sa sinasabi ng tatang nyo. Katulad din po sa normal na tao, meron din pong masama at mabuti sa kanila. Kaya lang, hindi ko pa rin maiwasan na kilabutan sa kanila. Sana wag naman akong makakita. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko kung sakali. Wala ring nakuhang impormasyon si Aling Lagring kay Tolet. Nang magdala kasi ng gatas ng kalabawang lalaki, inusisa ito ng matandang babae. Basta raw buwang paniniwala ng mga taga-sityo na aswang ang may kagagawan sa mga pagpatay. Nang gabing yun, hindi ko alam na kabilugan pala ng buwan. Dahil hindi pa naman ako ganap na aswang, hindi ako masyadong naapektuhan ng liwanag nito. Dahil nakakaramdam ng alinsangan, lumabas ako. Hindi ko alam nagising din pala ng mga oras na yon si Aling Lagring. Nakita niya ako sa may bintana na nasa labas.
Sinundan niya ako dahil sa pag-aalala. Habang nagpapahangin, nakaramdam ako ng panganib sa paligid. May masangsang din na amoy na sumasama sa hangin. Isang malaking itim na baboy ramo ang bigla na lamang sumulpot. Agad ako nitong silugod. Dahil sa katangiang taglaya, mabilis ko siyang naiwasan. Dahil sa pagtama ng silahis ng buwan, biglang nagbago ang aking anyo. Tinubuan ako ng makapal na balahibo sa katawan at humaba rin ang aking kuko. Ginamit ko ang aking ligsi para matalo ang baboy ramo. Paglingon ko kay Aling Lagring, nanlalaki ang mga mata niya bago siya nawalan ng malaya. Aling Lagring, gumising po kayo? Ikaw! Lumayo ka sa akin! Isa kang halimaw! Pader! Nakikiusap po ako sa inyo. Pakinggan niyo po muna ako. Ikaw ba, Alona, ang nambibiktima sa mga taga rito? Ikaw ba ang pumatay sa Dalagita at kay Mang Poldo at maging doon sa tanod? Hindi po, Aling Lagring. Hindi ko po yun magagawa. Maaring may dugong aswang na nananalaytay sa aking ugat, pero hindi ko pong magagawang pumatay ng tao. Mula lang naman na dumating ka, tsaka nagkaroon ng patayan dito eh. Walang gagawanan kundi ikaw. Hindi ko po alam kung sino ang pumaslang sa mga residente dito. Pero hindi po ako yun. Sino ka bang talaga? Anong pakay mo sa aming sityo? Aksidente lang po ang pagkakapunta ko sa lugar niyo. Totoo po na nawala ang memorya ko. Pero bumalik din naman agad. Sana umalis ka na lang nung maalala mo na ang nakaraan mo. Gustuhin ko man po pero hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Magaan pa naman ang loob ko sa'yo. Hindi ko alam na isa ka palang aswang. Gaya po ng sinabi sa inyo ng tatang niyo. Hindi lahat ng aswang masama. Hindi po ako masama. Oo nga, kaya lang. Basta, huwag ka lalapit sa akin. Aling Lagring. Ay, talaga bang hindi ka masamang aswang? Wala kang balak na kainin kami ni Pader? E di po sana noon ko pag ginawa ang bagay na yan. Ay, pasensya ka na, Iha. Natakot lang talaga ako sa anyo mo kanina. Patawarin niyo po ako kung kailangan ko itago ang pagkatao ko. Katulad niyo, takot din po akong makasakit at masaktan. Sabihin mo nga, paano ka bang naging aswang? Ang inay ko po ang aswang. Isa siyang bangkilan. Isa sa mataas na uri ng aswang. Ang itay ko naman po, isang ordinaryong magsasaka. Marahil maganda ang nanay mo, kaya napaibig sa kanya ang tatay mo. Ganun na nga po. Mulang nang makilala ng inay ang itay, tinalikuran na niya ang pagiging aswang at namuhay sila ng tahimik sa isang baryo. Pero isang grupo ng aswang ang hindi pala matanggap ang pagtalikod sa kanila ng inay. Isang gabi, pinasok po kami ng mga aswang na kung tawagin ay mga asbo. Pinatay nila ang itay at maging ang inay. Tinukot po kami. Para sa amin ipunla ang sanggol na magiging malakas sa lahat ng uri ng aswang. Pero bago pa nila maisagawa ang plano, nakatakas kami ng kapatid ko. Kaya lang po naghihiwalay kami. Hindi kaya yung malaking baboy ramo yun ang isa sa mga naghahanap sa'yo? Hindi po. Isa po siyang awok. Ngayon ko lang nalaman na marami palang tawag sa aswang. Akala ko isang uri lang kayo May mga pinagmulan din pala kayo, no? Ayoko rin kayong madamay ni Padre Andro. Kaya aalis na rin po ko. Teka lang, Iha. Huwag kang umalis. Mas delikado kapag nagpalaboy-laboy ka sa labas. Mas gusto ko na rin po yun. Kesa naman sa mapahamak kayo ng dahil sa akin. Basta, dito ka lang. Naniniwala naman ako na mabuti kang tao sa kabila ng pagiging aswang mo. Nais ko pong maging ordinaryong tao lang. Hindi ko lang po alam kung paano. Sa pagkakatanda ko sa sinabi ng tatang noon,
Hanggat hindi pa raw nakakain ng laman ng tao, pwede pa daw magdamot ang pagkaaswang. Talaga po? Kahit nung nabubuhay pang itay, naghahanap na po siya ng magaling na albularyo na maaaring tumulong sa amin ng ate ko. Pero nakamatayan na nila ng inay ang bagay na yun. Huwag ka mag-alala, makakahanap din tayo ng paraan. Nawala ang tila nakadagaan sa dibdib ko dahil sa mga sinabi ni Aling Lagring. Hindi rin nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Napansin ko lamang na medyo naging mahigpit siya sa akin. Nalaman ko lang kay Father na pinaghihinalaan ako ng mga taga-sityo na baka raw ako ang aswang na pumapatay. Simula raw kasi nang dumating ako, doon lamang nagkaroon ng patayan. Inausap ko na si Kapitan tungkol sa mga kumakalat na balita tungkol sa iyo. Maniwala po kayo, Father. Wala po akong kinalaman sa nangyayaring patayan dito sa sityo. Alam ko naman yun. Kulang na nga lang makipagsabulutan si Lagring sa pagtatanggol sa iyo. Kaya po pala ayaw akong palabasin ni Aling Lagring. Yun po palang dahilan niya. Pinoprotektahan ka lang naman niya laban sa ibang tao. Nagtampo pa naman ako sa kanya. Yun pala mabuti ang kanyang intensyon. Napansin ko na parang anak na ang turing niya sa iyo. Siguro dahil nangangarap din siya na magkaroon ng pamilya. Wala kaming kaalam-alam na mga oras na yun. Kasalukuyan nakikipagtalo si Aling Lagring sa dati nitong kaibigan si Aling Sedes. Kilala kasi ang huli sa pagiging matabil, chismosa at mahadera sa sityo. Ayaw sana siyang patulan ni Aling Lagring dahil tiyak na mauungkat na naman ang nakaraan nila. Pero sadyang naghahanap ng gulo ang babae. Naku! Talaga bang hindi ka titigil, ha? Wala ka namang ebidensya sa mga sinasabi mo eh. Hindi na kailangan. Wala nga nakakakilala sa babaeng yan eh. At isa pa mula nang dumating siya dito sa sityo, tsaka lumabas ang aswang. Eh baka naman kasi ikaw ang aswang. Hindi ba gawain mo naman talaga mga aswang dati pa? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap na ako ang nakatuluyan ni Rodolfo? Masama pa rin ang loob mo, kaya hanggang ngayon hindi ka pa rin nag-aasawa. Hala, puntaan mo siya sa sementeryo at magtabi kayo sa himlayan niya. Kung gusto mo, ikaw na lang. Total, asawa mo naman siya eh. Magsama kayo hanggang kamatayan. Ikaw talagang babae ka? Buhay na buhay pa ako, gusto mo na agad akong sumama sa asawa ko. O bakit akong gusto mong tumabi sa himlayan ni Rodolfo? Kayo ang mag-asawa. Kasi nga alam ko may gusto ka pa sa kanya. Kaya nga ibinabalik ko na siya sa'yo. Wala ka talagang respetong babae ka. Pagkatapos mong pakinabangan ng asawa mo, kung ano-anong sinasabi mo. Ano ngayon? Hindi na rin naman niya maririnig dahil patay na siya. Makauwi na nga. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Hoy, Lagring! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano pa bang kailangan mo, ha? Oras na malaman ko lang na aswang yung babaeng kinupkup nyo. Ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi ako papayag na maghasik siya ng lagim dito sa sityo, no? Sinabi ng hindi aswang si Alona. Bakit ba kasi pinagpipilitan mo yan? Dahil buntis ang anak ko. Oras na may masamang mangyari sa kanya, ikaw ang sisisihin ko at ang Alona na yan. Matalim na sinundan na lamang ng tingin ni Aling Lagring ang papalayong babae. Pagkatapos ay ginalaan niya ang paningin sa mga taong nakikiusoso sa nangyari. Tahimik na lamang siyang umuwi sa tinitirhan sa likod ng simbahan. Nakarating naman kay Father Andrew ang nangyari. Dahil sa tapat lamang ng simbahan yun nangyari. Ano na naman itong nakarating sa aking balita, Lagring? Hindi ba sabi ko sa iyo, huwag mo nang patulan ng taong yun? Nakakainis na kasi, Father. Ayokong tigilan ni Sedes. Naikwento ko naman sa inyo na matagal na kaming may alitan. Sana hinabaan mo na lang ang pasensya mo. Pasensya na po talaga, Father. Hindi ko na po uulitin. Dapat lang, Lagring. Tayong mga matatanda dapat ang magpapakita ng magandang huwaran. Sa tingin mo kaya, sa mga batang nakakita sa pag-aaway nyo, anong mapupulot nila? Inaamin ko naman po na nadala talaga ako ng matinding galit ko.
Sana wag na itong maulit. Naniniwala ako na ikaw ang mas higit na nakakaintindi. Kaya ikaw na lamang ang umiwas. Opo, Father. Aalis muna ako ha. May pag-uusapan kasi kami ni Kapitan tungkol sa suliranin ng sityo. Mag-iingat po kayo, Father. Nang makaalis si Father Andro, tsaka ko lamang nilapitan si Aling Lagring. Tinanong ko siya kung ano nangyari. Sinabi naman niya ang totoo. Gaya ni Father, pinayuhan ko rin siya na iwasan na lamang din si Aling Sedes. Nagpasalamat din ako sa kanya dahil sa palagi niyang pagtatanggol sa akin. Meron pala akong sasabihin sa'yo, Iha. Ano po yun? Naalala ko kasi na meron magaling na albularyo na nakatira sa kabilang baryo. Matutulungan kaya niya ako? Oo naman, magtiwala ka lang. Kailan po natin siya pwedeng puntahan? Bukas na bukas din, Iha. Alanganin na kasi ngayon kung pupunta pa tayo. Sige po, Aling Lagring. Bukas na lang po. Kinakatigan pa rin tayo ng Diyos. Alam niya kasi na mabuti kang tao. Oo nga po. Kala ko po talaga wala ng pag-asa. Kinabukasan nagpaalam kami kay Father Andro. Agad naman kaming pinayagan ito. Tinahilan namin na magpapagamot lamang kami sa albularyo sa kabilang baryo. Makitid at mabato ang daan papunta sa kabilang baryo. Pero hindi naman yun ininda ni Aling Lagring. Kahit tagtag sa biyahe, matiwasay naman kaming nakarating sa bahay ng manggagamot. Sa harap ng bahay niya, merong siga. Tumawag na si Aling Lagring sa likod ng katamtamang laki ng bahay. Lumabas ang matandang lalaki na payat ang pangangatawan at puti na lahat ang buhok. Tila alam na nito ang pagdating namin. Agad niya na kaming pinapasok sa loob ng bahay. Anito baka abutan pa kami ng malakas na ulan. Hindi pa man kami nakakaupo. Bigla namang bumuhos ang ulan. Nagkatinginan na lamang kami ni Aling Lagring. Kaedong. Kaya po kami nandito dahil sa kasama ko. Ang dalagang kasama mo ay hindi natin kauri. Paano niyo po nalaman? Malayo pa lamang naaamoy ko na ang kanyang dugo. Kaedong, matutulungan niyo po ba ako? Hindi mo kailangan ng tulong, Iha. Wala namang diferensya sa'yo. Ho! Pero may dugo po ng aswang ang nananalaytay sa akin. Nais ko po maging normal na tao. Hindi ko pwedeng baguhin kung ano ka. Habang buhay nang mananatili sa iyong dugo ang isang aswang. Ang tulong na kailangan mo ay ang huwag magising ang natutulog na halimaw sa iyong katauhan. Natatakot po ko na hanggat may dugong nananalaytay sa aking ugat, maaari po akong maging ganap na aswang. Mahal mo ba ang inay mo? Oo naman po. Naging mabuti siyang ina sa amin ni Ate Erlina. Tinalikuran niya ang pagiging aswang mula nang makilala niya ang itay. Kung ganoon, hindi mo kailangan talikuran ng pagiging aswang mo. May paraan pa para hindi ka maging ganap na aswang. Una, huwag kang titikim ng laman ng tao. May mga kauri ko pong naghahanap sa akin. Paano kung matagpuan nila ako? May ibibigay ako sa iyong bertud para hindi nila malaman ang kinaroroonan mo. Bertud? Pakatandaan mo lamang kung sino man ang may hawak nito, kailanman ay hindi suswertihin sa buhay. May kakibat din itong responsibilidad. Handa ka bang tugunan ng mga ito? Pumayag ka na, Iha. At least mararanasan mo maging normal ang buhay mo. Sige po, Kaedong. Tatanggapin ko po. Nang araw na yon, tinanggap ko ang bertud na mula sa albularyong si Kaedong. Hindi niya na sinabi kung saan nagmula ang bertud. Pero sinabi niya na pinili daw ako nito. Ibig lamang sabihin na karapat dapat ako magtanga nito. Nang araw ding yun, inanong ni Aling Lagring kung alam ba ni Kaedong ang tungkol sa gumagalang aswang sa aming sityo. Ay pinaghihinalaan ako. Pero masyado siyang mailap. Kailangan po naming malaman dahil pinagbibintangan ng mga tao si Alona. Kasabay kasi ng paglitaw niya sa sityo ay ang paglitaw naman ng aswang. Huwag kayong mag-alala.
Tutulong ako sa pagtugi sa aswang na yon. Maraming salamat po, Ka Edong. Tumigil na po ang ulan. Akala ko kanina parang walang planong tumila. Oo nga, para bang alam na tapos na ang sadya natin kay Ka Edong. Paano po, Ka Edong? Aalis na po kami. Maraming salamat po sa oras nyo. Bukas ang bahay ko para sa inyo. Puntahan nyo lang ako kung may kailangan kayo. Opo, tutuloy na po kami. Maraming salamat po muli. Agad naman kaming nakasakay ng habal-habal. Mayroong kasing hinatid sa lugar na yon at naisakay naman kami ng pabalik na ito. Pagdating sa tapat ng simbahan, papasok na sana kami nang nilapitan kami ni Aling Cedes. Buti naman lumabas din sa lungga niya ang babaeng yan. Akala ko sa gabi lamang siya lumalabas para mambiktima. Lubayan mo na si Alona. Wala naman siyang ginagawa sa'yo. Alam nga naman nahintayin ko pa siya na may gawin sa akin masama. Wala siyang gagawin sa iyo na masama dahil mali ang iniisip mo sa kanya. Huwag mo ngang pagtakpan ng babaeng yan, Lagring. Baka pagsisiyan ninyo ni Father ang pagkupkup sa babaeng yan. Isa lang naman ang pinagsisisihan ko ng labis. Yun na yung maging kaibigan ka, Cedes. Ako din naman. Nagsisisi din na kinaibigan kita noon. Siya nga. Ikaw pa talaga ang may ganang magsalita ng ganyan? Tama na pong pagtatalo nyo. Nasa harapan po tayo ng simbahan. Nagsasalita ka pala. Akala ko pipi ka eh. Isa pang pang-iinsulto, Cedes. Makakatikim ka na sa akin. Minsan mo na akong naging kaibigan. Kabisado mo kung gaano kaiksi ang pasensya ko. Mas gusto mo talagang protektahan ng dayo na to kaysa sa mga kabaryo mo? Sige, aalis na ako. Baka mamaya kung ano pa ang gawin ng babaeng yan sa akin. Takot din palang makatikim. Pinagtitinginan na po tayo ng mga tao. Mabuti pa pong pumasok na tayo ng bahay. Nang mapag-isa ako sa silid ko, naisip ko ang mga sinabi ni Ka Edong sa akin. Sumagi rin sa aking isipan ang mga magulang ko. Lalo na si inay na sa kabila ng pagiging aswang, pinili niya na hindi kumain ng laman ng tao. Alam ko na magagawa ko rin yun. Habang tulog na ang lahat, muling umatake ang aswang. Muntik na nitong mabiktima ang anak na bunso ni Aling Cedes. 7 buwang buntis ang anak niya. Mabuti na lamang nagising ang babae dahil sa napakaalinsangan ng panahon. Kinabukasan, maagang sumugod si Aling Cedes sa bahay sa likod ng simbahan. Si Father Andrew ang nakaharap ng babae. Ang aga niyo naman yatang nang bubulahaw, Aling Cedes. Ilabas mo ang babaeng yan! Huwag niyo siyang itago! Alagad kayo ng simbahan pero tinatago ninyo ang kampo ng dilim! Kuminahon po kayo, Aling Cedes. Irespeto niyo naman ang tahanan ng Diyos. Ilabas niyo si Alona! Kung gusto niyo tumigil ako sa pag-e-eskandalo rito! Hindi ko ilalabas si Alona kahit na anong mangyari. Umuwi na po muna kayo. Tsaka na lamang kayo bumalik kapag kalmado na kayo. Hindi ako aalis dito, Father! Ilabas niyo ang babaeng yun! Hindi niyo ba alam na muntik na niya mabiktima ang anak ko? Hanggang ngayon po ba'y naniniwala pa rin kayo na si Alona ang aswang? Sigurado po ako, Father! Kaya huwag niyo na siyang pagtakpan pa! Mahiya naman kayo sa mga residente ng sitio! Hindi ko po ilalabas si Alona kahit na anong mangyari. Pananagutan ko siya. Alona! Lumabas ka riyan! Humarap kang aswang ka! Huwag kang magtago riyan! Nakikiusap po ako sa inyo na umalis na kayo. Kung hindi ninyo ilalabas ang babaeng yan, pati kayo madadamay, Father! Huwag nyo nang hintayin pa na buong residente ng sitio ang magalit sa inyo! Tumigil lamang sa pagwawala si Aling Cedes nang dumating na ang mga barangay tanod. Mahinaw naman siyang sumama sa mga yon. Nang mga oras na nagwawala si Aling Cedes, pinipigilan ko si Aling Lagring na lumabas.
Kabilin-bilinan kasi ni Father na huwag kong hayaan na lumabas ang babae. Dahil tiyak na magpapangaabot ang dalawa. Mas malaking gulo pa ang pwedeng mangyari. Tahimik na po sa labas. Umalas na siguro si Aling Cedes. Kung hindi pa talaga siya aalis, makakatikim na siya sa akin. Ano naman kayang dahilan niya para magpunta dito? Mahilig talaga sa gulong babaeng yun, kahit noon pa. Hayan na pala si Father Andrew. Father, ano po ang dahilan kung bakit sumugod dito si Cedes? Muntik na raw mabiktima ng aswang ang anak niyang buntis kagabi. Ha? Kaya ba siya nandito dahil pinagbibintangan na naman niya si Alona? Pinaliwanagan ko na siya, pero sadyang sarado ang isip niya sa paliwanag. Pasensya na kayo, Father Andrew, kung pati kayo nadadamay. Wala ka namang kasalanan, Iha. Hanggat narito ka sa poder ko, hindi kita pababayaan. Tama si Father. Kaya huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa'yo. Pumasok bigla sa isip ko kung umalis na lang kaya ako nang hindi nagpapaalam sa kanila. Ayoko lang kasi silang madamay sa galit sa akin ng mga tao. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Sa ganung paraan lamang ako makakaganti sa kanila. Ang ilayo sila sa kapahamakan. Noong gabing yun, bumangon ako para lisanin ang bahay na ito na ilang buwan ko rin naging tahanan. Tiyak na hindi ko sila makakalimutan. Lalo na si Aling Lagring na buong puso kong tinanggap. Pagbukas ko ng pinto, hindi ko akalain na bubungad sa akin si Aling Lagring. Saan ka pupunta sa ganitong oras, Iha? Hayaan niyo na lang po ako, Aling Lagring. Magpapakalayo na lang po ako para hindi na kayo madamay pa. Ay, Iha. Delikado sa'yo kung magpapalaboy-laboy ka. Paano naman po kayo kung mananatili ako dito? Nakalimutan mo na bang sinabi ni Kaedong? Tutulungan niya tayong malaman kung sino ang totoong aswang. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Naguguluhan na ako. Kung halis ka, lalo ka lang nilang pagdududahan. Yun kasi ang gusto ni Cedes na yon. Ang umalis ka dito sa sityo. Sige po, hindi na ako aalis. Ay, salamat naman. Kung hindi ka pa makatulog, mabuti pa magkwentuhan muna tayo. Baka po hindi kayo sanay magpuyat. Ano yun? Amoy, nasusunog! Ano ka mo? Titignan ko po kung may nasusunog. Parang nanggagaling sa kusina. Nang lumabas nga ako sa may kusina, may maliit na bahagi na ang nasusunog. May nag-iwan ng sulo sa tapat mismo ng bintana sa labas, kung saan kahoy ang pagkakayari. Tila mayroong gustong sumunog sa bahay na tinutuluyan namin. Mabuti na lamang mabilis namin itong naapula ni Aling Lagring. Nagising na rin ng mga sandaling yun si Father Andrew. Salamat naman, walang masamang nangyari sa ating lahat. Mabuti na lamang po at gising kami ni Alona. Bakit nga pala gising pa kayo ng ganitong oras? Pareho po kami hindi makatulog. Nag-uusap po kami nang biglang nakaamoy si Alona na tila nasusunog. Salamat sa iyo, Iha. Iniligtas mo kami sa malaking kapahamakan. Maging ang bahay na ito at simbahan. Wala po yun, Father. Pero sino po kaya ang gagawa nito? Mukha po kasing sinadya na sunugin ang bahay na to. Sino pa ba ang gagawa nito kundi si Cedes? Wala namang ibang may motibo eh. Hindi tama na pagbintangan mo ang isang tao na walang sapat na ebidensya, Lagring. Natitiyak ko po na siya lang ang gagawa nito, wala nang iba. Ganon din po ang hinala ko, Father. Niiwan po sa ere ang amoy niya. Ang lakas naman ng pang-amoy mo, Iha. Ang ibig ko pong sabihin yung gamit niyo pong pabango ay naaamoy ko. Matapang po talaga ang pabango ng babaeng yun. Kahit malayo pa, alam mo na agad, napaparating na siya. Ganun ba? Magkaganon man, hindi sapat na ebidensya yon. Pupuntahan ko si Kapitan mamaya kapag lumiwanag na. Maiwan ko muna kayo, ha? May kailangan lang akong gawin sa harap ng altar. Sige po, Father. Tsak na magdadasal si Father Andrew. Ano pong gagawin natin?
Ipaubaya na lang natin kay Pader ang pagsasampa ng reklamo. Ay, hindi na rin ako makakatulog nito. Tara na lang sa kusina. May misa nga pala ngayon. Nang araw na yun, konti lamang ang dumalo sa misa sa pagtataka ni Father Andrew. Kita sa mukha ng pare ang lungkot. Dahil konti na nga lang ang populasyon sa lugar, nabawasan pa ang maninimba. Alam naman namin ni Aling Lagring kung ano ang dahilan. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng inis kay Aling Cedes. Kahit sabihin na nagsisimba halos lahat ng mga tao dito sa sitio, mahina pa rin ang kanilang pananampalataya. Dahil kaunting sulsul lang ng isang tao, naniniwala na agad sila. Hindi rin po natin sila masisisi. Nangingibabaw sa kanila ang takot. Sana lang kasi mas lalo silang kumapit sa Panginoon sa panahon ngayon. Puntahan kaya natin si Kaedong. Ako na lang, Iha. Huwag ka na munang maglalabas ng bahay. Baka mamaya nakaabang na sa'yo ang babaeng yun. Sige po, mag-iingat lang kayo. Nang umalis si Aling Lagring, ako na lamang ang naiwan sa bahay. Nilinisan ko na lamang ang kapilya para hindi ako mainip sa paghihintay. Nagulat pa ako nang bigla na lamang lumitaw si Aling Cedes. Matalim ang titig niya sa akin at dahan-dahang lumalapit. Inaasahan ko na ang balak niyang gawin, kaya agad kong napigilan ang braso niya. Bagya ko pa yung pinilipit na ikinangiwi ng matandang babae. Bitiwan mo ang braso ko, halimaw ka! Kung halimaw nga ako, sana kanina pa kayo bumulagtas sa sahig? Sinabi lang bitiwan mo ang braso ko! Hayan na ho! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko! Wala po akong ginagawang masama sa anak nyo. O kahit kanino man. Inosente po ako sa binibintang nyo. Sinungaling! Malalaman din namin ang totoo. Hindi habang buhay may tatago mo ang sekreto mo. Kung tutuusin nga po, kayo ang may malaking kasalanan sa amin. Gusto nyo sunugin ang bahay na tinitirhan namin. Hindi nyo ba naiisip na baka pati itong simbahan madamay dahil sa masama nyong balak? Wala akong pakialam. Ang importante sa akin, mawala ka sa lugar namin. Isa kang salot! Wala pa naman po kayong napapatunayan. Pero galit na kayo sa akin. Hindi na kailangan ng katibayan. Sapat na mula nang dumating ka rito. Sunod-sunod na naganap na patayan. Ikaw lang naman ang dayo sa lugar namin eh. Hindi ko na po aaksayahin ang oras ko sa pakikipagtalo sa taong saradong isip. Saan ka pupunta ha? Kinakausap pa kita, babae. Bumalik ka rito. Bastos talaga. Sa kaya napulot ni Lagring ang babaeng yun. Hindi ko na lamang pinansin ang pagtawag sa akin ni Aling Cedes. Hindi ko na rin dinibdib ang mga binitiwan niyang mga salita. Balang araw, mapapatunayan ko rin na hindi ako ang aswang na pumapatay sa sityo. Napagbibintangan lamang ako dahil ako ang dayo sa lugar. Nang mga oras na yun, kasalukuyan pa rin nag-uusap sina Kaedong at Aling Lagring. Naaawa na kasi ako kay Alona. Gusto na nga niyang magpakalayo-layo para hindi na kami madamay pa. Naiintindihan kita, Lagring. Huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, tutugisin ko ang totoong aswang. Maaari po bang malaman kung sino ang taong yun? Malapit sa iyo at sa mga taga-sityo ang taong yon. Ibig po bang sabihin taga-sityo din ang aswang? Oo, ganun na nga. Sabihin niyo na po kung sino. Walang iba kundi si Tolet, ang nagrarasyon ng gatas sa buong sityo. Sigurado po kayo? Pero paano po nangyari yun? Tahimik lang siyang tao at napakasipag pa. Ang hirap namang paniwalaan na siya ang aswang. Ang kanyang ama ay ako mismo ang nakapatay. Ilang taon nang nakakalipas. May nakapagsabi nga sa akin na may naiwan siyang anak. Baka naisalin sa kanya ang pagkaaswang ng kanyang ama. Bakit ngayon lang po siya ng biktima?
Maaaring ginagawa na niya sa ibang lugar. Dahil meron ding nakakarating sa akin na balita tungkol sa mga napapaslang sa karumal-dumal na paraan. Alam ko po ang bahay niya. Sasamahan ko kayo ngayon doon. O sige, gusto ko rin siya makausap muna. Hindi ako basta-basta pumapatay ng aswang. Gusto ko munang malaman ang kanyang saloobin. Tinungo nga nila ang bahay ni Tolets na malapit sa dating palayan. Malayo pa lamang. Naaamoy na nila ang masangsang na amoy na nagmumula sa kubo. Lalong umalingasaw ang amoy nang buksan nila ang pinto. Maraming bangaw ang nagliliparan. Nang pinasok nila ang loob, puro tambak ng basura ang naroon. May mga damit na may mansa ng dugo na nilalangaw. Lumabas si Kaedong sa likod ng kubo. May isang hukay doon at mas matapang ang amoy. Pinaliligiran din ng napakaraming bangaw. Sa hukay ay naroon ang mga buto ng mga hayop o malamang pati buto ng tao. Kumpirmado na ngang si Tolet ang aswang. Nasaan kaya siya? Tiyak na nasa paligid lang yon. Malakas ang pangamoy niya. Paano niyo po siya makakausap kung nagtatago siya? Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi niya kayang talikuran ng pagiging aswang. Kailangan niyang mawala para matapos na rin ang kanyang paghahasik ng lagim dito sa sityo. Akala ko naman napakabait niya. Kaya pala tuwing magdadala siya ng gatas, hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Yung pala, meron siyang tinatagong sikreto. Hindi ko rin siya nakitang nagsisimba. Umalis na tayo. Pabalik na lamang ako mamayang gabi dito. Nagpalinga-linga pa si Aling Lagring sa paligid bago sumunod kay Kaedong na nauna nang humakbang paalis sa lugar. Gaya ng sinabi ng albularyo na nagtatago lamang si Tolet. Lumabas lamang ang lalaki sa pinagkukublihan niya nang makalis na sila. Magkasama pa sina Aling Lagring at Kaedong nang makasalubong nila si Aling Sedes. Nagulat pa ang babae nang makilala ang albularyo. Bakit kayo magkasama? Sa inyo sana kami pupunta. Mabuti at nakasalubong ka na namin. Bakit nyo naman ako pupuntahan? Para si Kaedong mismo magsasabi sa'yo na hindi si Alon ang aswang na nambibiktima sa mga taga rito. Tigilan mo na ang panggugulo mo sa dalagang yon. Dahil sa ginagawa mo, nagdudulot ka lamang ng takot sa kanya. Kung wala naman siyang tinatago, bakit siya matatakot? Kahit sino naman ay matatakot sa mga ginagawa mo. Tama ba naman na sunugin mong tinitirhan namin? Bakit kasi hindi nyo papaalisin ang salot na babaeng yon? Ikaw ang salot, Sedes. Mula noon, gusto mo lagi may away at gulo. Kahit hindi ka naman inaano, ang hilig mong gumawa ng issue. Mapag-usapan ka lang. Hindi totoo yan! Anong hindi? Kilala na kita noon pa. Ngayon naman si Alon ang ginugulo mo. Dahil ba akong kumupkup sa kanya? Dinamay mo pa talaga siya sa galit mo sa akin? Tama na pagtatalo nyo. Ikaw, Sedes, tigilan mo na si Alona. Ipaubaya mo na sa akin ang paghuli sa totoong aswang. Siguraduhin nyo lang po, Kaedong, na mahuhuli nyo ang aswang. Buntis po ang anak ko. Malapit na ang kabuanan niya. Ayoko may masamang mangyari sa kanya. Samahan mo ako sa inyo. Gusto ko rin masuri ang anak mo. Umuwi ka na rin sa inyo, Lagring. Tumangulang si Aling Lagring nang nakalayo na ang dalawa. Tsaka lang siya humakbang pauwi. Nasa silid naman ako at naghihintay. Kanina pa masama ang pakiramdam ko. Tila nag-aapoy ang aking pakiramdam. Nang kumatok si Aling Lagring, hindi ko pinalata sa kanya ang sama ng nararamdaman ko. Kumusta po ang lakad niyo? Ay, hindi ako makapaniwala sa nalaman ko kay Kaedong. Kung sino ang tunay na aswang. Sino po ang aswang? Yung nagde-deliver sa atin ng gatas, si Tolet. Ho? Di ba siya din po ang nagbabalita sa inyo tungkol sa mga biktima? Yun na nga eh. Siya pala ang salarin.
Kaya pala detalyado niyang nasasabi sa akin kung anong nangyari sa mga biktima. Kung sino pa yung hindi natin inaasahan, siya pa pala talaga ang may madilim na itinatago. Oo nga. Teka lang. Bakit parang namumutla ka yata? May sakit ka ba? Hindi ko po alam eh. Napakainit ng noo mo. Ay, mahiga ka nga dyan. Kukuha ako ng gamot sa kusina ha. Doon yun nakalagay eh. Sige po. Ganito ang nararamdaman namin ni Ate Erlina noon. Sabi ng inay, normal lang daw na maramdaman namin ang ganitong pakiramdam dahil sa dugong nananalaytay sa amin. Oh, nandito na. Dinalhan na rin kita ng tubig. Bumangon ka na muna riyan. Salamat po, Aling Lagring. Naalala ko tuloy sa inyong inay. Natataranta din yun kapag may sakit kaming magkapatid. Para na rin kitang anak kung tutuusin. Gaganda na ang pakiramdam mo niyan. Ngayong nakainom ka na ng gamot. Oo nga po pala. Nagbilin po si Father na gagabihin siya ng uwi. Umuwi po siya kanina at umalis din. Pupunta nga pala siya sa kabilang baryo. Marami daw kasing may sakit doon. Magdadala siya ng mga gamot. Sana po balang araw makasama din ako sa mga ginagawa ni Father Andro. Masarap po kasing tumulong sa kapwa. Ay, sinabi mo pa. Kapag hindi na mainit sa'yo ang mga mata ng tao, edi pwede ka nang sumama. Sana po matanggap na nila ako. Gusto ko lang naman maging normal ang buhay ko Konting tiis pa. Kapag napatay na ni Kaedong ang totoong salarin, mapapatunayan na rin natin sa ibang tao na hindi ikaw ang pumapas lang. Siguro tumalab na ang gamot sa akin. Nakakaramdam na kasi ako ng antok. Ilang sandali lang, hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Kinumutan naman ako ni Aling Lagring bago lumabas ng silid ko. Maaga ring isinara ni Aling Lagring ang kapilya. Batid niya kasi na wala na rin namang pupuntang mga residente. Madilim na sa labas ay tulog pa rin ako. Hinihintay rin ni Aling Lagring ang pag-uwi ni Father Andro. Pasado 8:00 na rin ang mga oras na yon. Noon lamang na late ng pag-uwi ang pare. Madalas kasi pag sinabi niyang gagabihin siya ng uwi, pasado 6:00 pa lamang inasa bahay na siya. Wala naman po sanang masamang mangyari kay Father Andro. Iligtas niyo po siya sa anumang kapahamakan. Isang malakas na kalabog ang nagpagulantang kay Aling Lagring na kasalukuyang nasa kusina. Kinakabahan naman na lumapit siya sa may pintuan. Hindi niya kaagad yun binuksan. Nang marinig niya ang tinig ni Father Andro, tsaka lamang na binuksan ang pintuan. Saktong pagbukas niya, nabuwal ang pare sa harapan niya. Puno rin ng dugo ang damit na suot habang tutup ang dibdib. Father! Ano po nangyari sa inyo? Bilisan mo, Lagring! Isara mo ang pinto! Nakasunod siya sa akin! Ay, opo, isasara ko na po. May humarang po ba sa inyong masamang tao? Hindi. Isang aswang ang umatake sa akin. Ay, mabuti po at nakaligtas kayo. Ikukuha ko po kayo ng gamot. Ano pong nangyari kay Father? Inatake ng aswang si Father Andro. Bantayan mo muna si Father. Kukuha lang ako ng gamot. Ako na lang pong kukuha. Alam ko naman po kung saan nakalagay. Sige, Iya. Father, hubarin niyo po muna ang suot ninyo. Sige. Nag-aalala ako sa driver ng tricycle. Hindi ko alam kung nakaligtas siya. Ipasa Diyos na lang po natin ang kaligtasan ng taong yon. Oo nga. Nagpapasalamat pa rin ako hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Ito na pong gamot. Salamat, Iya. Tulungan mo akong gamutin ang iba pang dalos ni Father. Napakarami niyo pong kalmot at sugat, Father. Malalim din ang sugat niyo malapit sa puso. Oo nga, Father. Hindi rin umaampat ang dugo. Napailalim kasi niya ako kanina. Mabuti lang nakawala ako. Kailangan natin ng tulong ni Kaedong. Lalabas lang ako para hanapin siya. Ako na lang pong lalabas.
Kayo na lang pong bahala kay Father Andrew. Sigurado ka ba, Iha? May sakit ka pa eh. Opo, aalis na po ako. Teka, Alona. Gabahin niyo po si Alona. Ay, makabalik sana siya ng ligtas at kasama si Kaedong. Father, kung hindi po kayo malulunasan agad, baka po... Kung hanggang dito na lang ako, wala na tayong magagawa. Tanggapin natin ang kalooban niya. Lakad takbo ang ginawa ko. Nararamdaman kong nasa malapit lamang si Kaedong. Maaaring inaabangan rin niya ang paglabas ng aswang. Sa di kalayuan, may naaninig akong figura ng tao. Nang malapit na ako sa kanya, bigla yung naging baboy ramo. Nadidinig ko rin sa paligid ng huni ng ek-ek. Mukhang alaga siya ng aswang. Agad ako nitong inatake. Dahilan para matumba ako. Pilit din niyang inaabot ang leg ko para sagpangin. Malakas ko siyang itinulak at saka ako tumayo. Naramdaman ko na lamang ang pag-iigtingan ng aking bagang. Naramdaman ko rin na humabang aking mga kuko sa mga kamay. Ako na rin mismo ang sumugod sa aswang at saka ko binutas ang kanyang tiyan at hinalukay ang laman loob hanggang mawalan siya ng buhay. Naramdaman kong tila merong nagmamasid sa akin. Pag-angat ko ng paningin, nakatayo si Kaedong sa di kalayuan. Blanko ang ekspresyon sa mukha niya. Bigla naman akong nakaramdam ng takot. Hindi ko po sinasadya. Bigla niyo po akong inatake. Nagawa mo siyang paslangin. Matatahimik na rin ang sityo na ito. Pero, napatay ko po siya. Ayoko pong may makaalam ng ginawa ko. Huwag kang matakot, Iha. Ako nang bahala sa kanya. Bakit ka nga pala nasa labas ng ganitong oras? Hinahanap ko po kayo. Si Father Andrew po ay malala ang sugat niya. Kailangan niyo po siyang gamutin. Tayo na kung ganon. Aswang bang may gawa ng mga sugat niya? Opo. Nakasalubong ko nga ang driver ni Father. Sugatan din siya pero ligtas na. Hindi siya sigurado kung nakaligtas ang paring pasahero niya. Malalim pong sugat niya malapit sa puso. Meron din po siyang mga kalmot sa iba't ibang parte ng katawan niya. Malapit na tayo. Magagamot ko na siya. Huwag ka na mag-alala pa. Pagdating nga namin ay wala nang malay si Father Andrew. Umiyak naman sa labis na pag-aalala si Aling Lagring. Pagkakita sa amin, agad na umaliwalas ang kanyang mukha. Salamat naman po, dumating na kayo. Nawalan po ng malay si Father Andrew. Ako na ang bahala sa kanya. Anong nangyari sa'yo, Iha? Bakit puno ka ng dugo? Nakasulubong ko po ang aswang. Bigla niya akong inatake. Nasaktan ka ba? May sugat ka rin ba? Wala po pero patay na po ang aswang. Ha? Patay na si Tolet? Sinong nakapatay sa kanya? Ako ang nakapaslang kay Tolet. Sakto lang ang pagdating ko para hindi niya masaktan si Alona. Ay, mabuti naman. At walang masamang nangyari sa'yo. Oo nga po. Tumigil na sa pagdurugo ang sugat ni Father Andrew. Matatagalan nga lang bago maghilom ang mga sugat niya. Kailangan ko pa rin siyang obserbahan. Ang importante, ligtas na si Father Andrew. Maiwan ko na muna kayo, ha? Kukuha lang ako ng maiinom natin. Kailangan rin kitang obserbahan, Iya. Napansin ko kanina, kapag nagagalit ka, hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Parang nawala po ako sa sarili kanina. Salamat nga po pala. Hindi niyo sinabi kay Aling Lagring ang totoong nangyari. Uminom po muna tayo ng mainit na kape. Tsak naman na hindi na tayo nito makakatulog. Isang linggong inobserbahan ng albularyo si Father Andrew. May mga gabi kasing inaapoy ng lagnat ang pare. Nananariwa din ang sugat niya kapag hindi natatapalan ng halamang gamot. Nang araw na yon, nasa labas kami ni Aling Lagring. Iniwanan muna namin si Father Andrew kay Kaedong.
Ay, sa wakas. Tapos na rin ang suliranin ng sityo natin. Pero hindi ko rin maiwasan na malungkot sa sinapit ni Tolet. Oo nga po. Ngayon ko lang din nakitang maaliwalas ang panahon. Ibig sabihin lang nun, wala nang unos ang darating sa ating lugar. May isang hiling pa sana ako. Umaasa pa rin ako na sana magkita pa kami ng kapatid ko. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Iha. Manalig ka lang na ibibigay niya ang hinihiling mo. Opo, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Parating po si Aling Cedes. Ha? Ano na naman kaya ang kailangan ng babaeng ito? Magandang umaga sa inyo. Anong kinaganda na umaga nandito ka na naman. Kung manggugulo ka lang. Hindi ako manggugulo sa inyo. Kaya ako naparito para humingi sa inyo ng kapatawaran. Lalo na sa iyo, Alona. Pinagbintangan kitang aswang. Totoo ba yan, Cedes? Anong nakain mo? Wala, Lagring. Marami lang ako napagtanto na kasalanan ko sa inyo. Siguro naman hindi pa huli para maging magkaibigan muli tayo. Ikaw lang naman tong mahilig makipag-away sa akin Ikaw na nga itong may kasalanan sa akin. Patawarin mo na sana ako, Lagring. Matatanda na naman tayo Hindi maganda kung makikita ng ibang kabataan na nag-aaway tayo kahit saan tayo magpangita. Nakakapagod na rin naman talagang laging may kaaway Sige na nga. Pinapatawad na kita sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. Patawarin mo rin ako kung may masasakit man akong nasabi sa'yo. Ang gaan na ng pakiramdam ko. Nawala na yung bigat. Ganon din ako. Bakit ba kasi kailangan pa nating patagalin pwede naman pala tayo magbati. Alona. Sana mapatawad mo rin ako sa mga nasabi at nagawa ko sa'yo. Muntik pa kitang saktan sa loob pa man din ng simbahan. Wala na po yun sa akin. Hindi naman po ako nagtatanim ng galit sa kapwa ko. Ngayong magkakabati na tayo, iimbitahan ko sana kayo sa kaarawan ko. Sana makapunta kayong 3 kasama si Father Andro. Umasa ka na makakarating kami. Tsak naman na magaling na nun si Father Andro. Nabalitaan ko nga nangyari sa kanya. Mabuti na lang nakaligtas siya. Hindi niya pa kasi oras. Marami pang nangangailangan ng tulong niya. Makaraan ng 2 linggo, tuluyan nang gumaling si Father Andro. Nakakapagmisa na rin siya. Sa pagkamangha naming lahat, mas marami ang nagsisimba na ngayon kumpara dati. Mukhang masamang pangyayari sa sityo ang naging daan para magbalik loob ang mga tao. Sa kasalukuyan, lahat ng mga taong naging bahagi ng buhay ko ay wala na. Pinili ko rin na hindi na magpamilya para hindi na maisalin sa aking magiging anak ang dugong nananalaytay sa akin. Naging mabuti rin sa akin ang Panginoon dahil dininig niya ang matagal ko ng pinagdarasal. Muli kaming nagkita ni Ate Erlina noon. May sarili na siyang pamilya at 2 anak. Ang lalaking nagligtas sa kanya noon ay ang naging asawa niya. Buong puso siyang tinanggap ng lalaki sa kabila ng pagiging aswang niya. Kasalukuyan silang naninirahan malayo sa karamihan. Ako naman, may isang ampon na babae. Kinupkup ko siya ng 10 taong gulang pa lamang siya. Isa siyang batang palaboy na wala ng mga magulang. Dama ko ang pagmamahal niya sa akin na parang tunay na ina. At ganun din naman ako sa kanya. Pinili ko na ilihim sa kanya ang tunay kong pagkatao. Dadalhin ko ito hanggang sa huling hininga ko. Wakas.